paano tignan yung tubig sa radiator. Ganyan din ako, chinecheck ko lahat ng fluid. Tapos dun sa dulo, tsaka paturo din po paano tignan yung tubig sa radiator. So pag-usapan natin ito, yung tubig sa radiator, paano ba i-check? Lalo na sa mga bagong model ng sasakyan ngayon. Dati kasi meron pong radiator cap na diretso dun sa radiator yung tubig ng coolant o yung coolant na nilalagay sa radiator o yung tubig na pampalamig sa makina. Tandaan po ha, pag ito po ubos na ang tubig, wala nang tubig na magpapalamig sa loob ng makina. Meaning to say, pwedeng mag-overheat yung ating makina. Kasi sa ilalim po ng makina, sa loob ng makina, dumadaan po yung tubig na yan. Tapos babalik sa radiator, palamigin yung tubig, tapos babalik uli sa makina, umiikot po yon. Tapos yung pan na nagpapalamig sa radiator, yun po doon dumadaan yung tubig na pinapalamig yung tubig na dumadaan nung pan. Naiikot uli sa makina, paikot-ikot lang siya. Kaya dapat may tubig po ito, hindi nauubusan yung tubig ng radiator natin. Maikwento ko lang po sa inyo, dati meron po akong dinadrive na L3, luma na po siyang sasakyan. Napabayaan ko rin po yun ng ilang beses sa radiator. Ayun, naubos po yung tubig. Nasira yung radiator niya. Namali din po ako ng Kasi pag kumbaga naubusan ka ng tubig, may gagawin ka din para hindi mo siya basta-basta masira. Huwag mong basta lalagyan ng tubig. Kailangan alam mo yung gagawin mo. Siguro sunod pag-usapan natin. Kaya napakahalaga ng pag-maintain ng pag-aalaga nito. Kaya pag-usapan po natin ito. Sa mga ganitong kotse po, yung mga bago na pong radiator, meron po yung reserve tank ng coolant. Pagka po yan yung mainit, yung tubig sa radiator, yung pressure po niya, 'di ba kasi mainit, tataas ang pressure, babalik po yan dun sa tangke, dun sa reserve tank. Tapos pag malamig po yan, pag lumamig po, babalik naman po yan sa radiator. Kumbaga yun na nagsisilbi niyang compressor, dun itinutulak yung mainit, tapos pag malamig na, ibinabalik. Kaya dapat ito pong reserve tank na yan na tinuturo ng ating araw, hindi po dapat yan nauubusan. Hindi pwedeng punong-puno po yan. At hindi pwedeng konting-konti na lang po ang laman yan. Dapat nasa gitna siya. Para pag uminit po yung sa makina, papasok siya sa reserve tank, hindi siya aapaw, hindi siya mapupuno. Yung tinatapon o yung inilalagay galing sa radiator ay ilalagay po doon. Tapos yun namang babalik, meron siyang mahihigop. Hindi po dapat siya mauubos. Pag naubos yan, ibig sabihin may singaw o merong tagas po yung ating radiator. Sa mga dati namang radiator, tignan nyo lang po yung cap, buksan nyo lang po. Pag check nyo may laman, o sarad nyo uli, yun lang po yun. Sana nakatulong po, sana nasagot natin yung tanong patungkol sa pag-check po niyan. Laging tatandaan, road and machine care, laging magtagubilin at laging maging caring sa ating pagmamaneho. Muli po, salamat po sa Diyos.